Hello guys, nandito ulit kami para i-share sa inyo ang last part ng aming Baguio experience. Pinuntahan nga rin namin ang ibang parte ng Benguet Province. Kaya samahan niyo ulit kami maglibot. Halina't maggala. Dito lang yan sa 2 Explorers Philippines. Ngayong araw ang day 3 namin dito sa Baguio City. Pero hindi muna tayo sa loob ng Baguio magagala kasi pupuntahan natin ang isa sa sikat na pasyalan sa Atok Benguet. Mula nga dito sa Baguio City ay kailangan natin bumiyahe ng 1.5 hours as estimated ni Google. Pero noong punta kami ay approximately 2 hours din ang biniyahe namin. Gawa na rin siguro sa elevation ng kalsada doon. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang bayan ng Atok ay isang 4th-class municipality sa probinsya ng Benguet. Ayon sa 2020 census ay meron itong populasyon na 19,200 na katao. Ang lupain sa bayan ng Atok ay bulubundukin na may maraming matarik na bangin. Ito ang tahanan ng Mountainback, ang ikatlong pinakamataas na bundok sa Luzon. Kinilala rin ang bayan ng Atok as the highest point in the Philippine highway system mula noong World War II hanggang 2019. Ito ay matatagpuan sa Barangay Paway sa kahabaan ng Calcema Highway. Sa ngayon, dineklara na lang itong second highest point matapos deklarahin ang new highest point na matatagpuan sa Tinok, Ifugao. Sa kahabaan nga ng Calcema Highway ay madadaanan din dito ang Calcema Half Tunnel na isa rin sa iconic spot dito sa Atok Benguet. Ito ay ginawa noong 1950 matapos masira ang kalsada dahil sa pagguho ng lupa. At dahil walang alternatibong ruta ay inukit sa malaking bato ang naturang daan na hanggang ngayon ay nananatili at nadadaanan. Pagkatapos nga ng biyahe namin mula Baguio City ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Ito nga ang Northern Blossom Flower Farm na matatagpuan nga dito sa Atok Benguet. 6 AM pa lang ay nagbubukas na ito. Ang ticket dito ay 250 pesos, inclusive of coffee and bread. May discount din ng seniors, PWDs and kids. Oo nga pala, may babayaran din dito ang environmental fee na 50 pesos. Dagdag ko lang, ang flower farm na ito ay pagmamayari ni Ginang Melanie Ganayan na may flower shop din sa Dimasalang, Manila. Noong una ay pangkaraniwang flower farm lang ito dito sa Atok Benguet. Ngunit nang magsimulang makilala ito sa social media, marami na ding mga turista ang gustong makita ang iba't ibang klaseng magagandang bulaklak dito. At kinikilala na rin ito bilang isa sa mga tourist spot dito sa Atok Benguet. Kaya tara, simulan na natin libutin to. Video montage muna tayo. Kay ganda naman talaga ng mga bulaklak dito, kagaya na lang ng katabi ko. Kaya kung ang hanap mo ay magandang tanawin, malamig na klima at Instagrammable na lugar, dapat mong pasyalan ng Northern Blossom Flower Farm dito sa Atok Benguet. The next day. Hello guys, good morning. So this is our last day in Baguio. Sayang lang at hindi namin nasulit ang day 3 namin. Di na rin kasi kaya ni partner makapagala after ng Atok trip namin dahil nga ng shoulder pain niya. Kaya mas minabuti na lang namin magpahinga sa tinitigilan namin transient house para na rin makapag-recharge kami para sa huling gala namin dito sa Baguio. Inumpisahan nga namin ang umaga namin para puntahan ang ilang pang sikat na pasyalan dito sa La Trinidad, Benguet. Una na dito ang Colorful Houses o mas kilala sa tawag na Colors of Stabosa. Hango ang salitang Stabosa sa 3 sityo na lumuhok sa proyektong ito. Ito ang sitio Stonehill, Botiw-Tiw at Sadyap. Layunin ng proyekto na pasiglahin at pagandahin ng mga bahay dito. Ito rin pala ang Philippine first and largest community artwork inspired by the Favelas of Rio de Janeiro and Gamcheon Cultural Village of Busan. Sa di kalayuan ay puntahan naman natin ang Bell Church na located nga lang malapit sa La Trinidad Art.
Ang Bell Church ay isang temple ng mga Chinese-Filipino indigenous na isang religious organization sa La Trinidad, Benguet. Ito ay tinatag sa Benguet noong August 4, 1960, noong bahagi pa ito ng Mountain Province ng isang emigranteng Chino mula Guangzhou, China. Sa kasalukuyan, ang templo ay pinamamahalaan ng mga monghoy at volunteer workers na sinusunod ang Taoist Principles of Life. Kaya naman sa halagang 10 pesos per head ay masisilayan mo na ang Chinese architecture and landscape ng lugar. Matapos nga natin puntahan ang ilan sa sikat na tourist spot sa La Trinidad, Benguet ay balik na tayo sa Baguio City para puntahan ang kanilang botanical garden. Ang Baguio Botanical Garden ay matatagpuan sa Leonard Wood Road sa pagitan ng Wright Park at Teachers Camp. Kung tourist ka, ang regular entrance fee dito ay 100 pesos per head. 80 pesos naman sa senior citizen and PWD. Sa mga bata edad na 12 years old pababa ay 25 pesos naman. Ang Baguio Botanical Garden ay tahanan ng iba't ibang klase ng mga halaman, puno at iba pa. Kabilang na nga dito ang orchids, bonsai trees, bamboos at nagtatayugang mga pine trees. Makikita mo rin dito ang Friendship Garden na tampok sa mga bansang China, Japan, South Korea at marami pang iba. Pinakikita rin dito ang kanilang mga kultura tulad ng mga templo at estatwa. Isa sa mga pangunahing atraksyon dito ang tunnel na may habang 150 meters na hinukay ng mga sundalo ng Japanese Imperial Army noong World War II para gamiting imbakan, gamutan at bunker. Maaari nyo rin matry dito ang kanilang traditional Igorot attire na sa halagang 30 pesos ay makakapag-ali picture ka na. Suot nga ito. Kaya naman nagrent na rin kami para ma-experience ito at makapag-picture taking na rin. Ilang minuto lang ang layo sa Botanical Garden ay puntahan naman natin ang The Mansion. Ang The Mansion ay ang official summer residence ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay itinayo noong 1908 upang magsilbing opisyal na tirahan ng Gobernador General ng Amerika tuwing tag-araw. Ito ay diniklara noong 2009 bilang National Historic Landmark. Sa harap nga lang ng The Mansion ay matatagpuan na natin ang Wright Park. Ang Wright Park ay isang wooded area dito sa Baguio City kung saan nakilala ito sa horseback riding activities para sa mga turistang pumupunta dito. Isa ito sa scenic part ng Baguio City na mas tahimik at less busy. Napakaganda rin dito maglakad-lakad habang ina-admire ang natural beauty ng lugar. Ilan lang yan sa mga gandang pasyalan dito sa Baguio City at Benguet. Kaya kung malamig na klima ang hanap mo, dagdag mo pa ang mga breathtaking views, halina't magala sa Baguio. Kaya ikaw, ano ang Baguio experience mo? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Baboom!